Kabayan, kung pag-uusapan ng tropical fish, malinaw sa mga may karanasan ang koi at pangasius, ang dalawa sa pinakamagandang alagaan sa dahilang may bigay na aliw at kita para sa mga nag-aalaga. Ang pangasius for one ay isang uri ng isdang pang-aquarium kung maliit at bata pa. Ito ay tinatawag ng ilan na hammerhead shark. At kung lumaki na ang mga ito, pangasius kabayan, panghapagkainan. At kung tawagin ng marami, ay cream dory fish. Parehong buhat sa labas ng Pilipinas at ngayon ay pinagtutuunan ng pansin ng maraming negosyante at mga hobbyists. Ilang buwan na yung ganyang kalalaki? About 8 months to 1 year. 8 months to 1 year. I was told ang breeding cycle niya nag-uumpisa ng how many months? Usually, they are mature at about starting 6 months. 6 months? Yes. And how many eggs would they be able to produce sa first cycle pa lang? First cycle, because the fishes are smaller, you can expect lesser fecundity, meaning, yes. Ano yan? Padagdag ng padagdag? Yeah, as they grow bigger, after maybe 3 to 4 cycles, they can be maximized. Ito bang mga koi ay pamilya ng karpa? Yes, including goldfish. They are in one family. Cyprinids. At Hernan, bakit sa napansin ko, ang pagkaalam ko sa mga karpa, kulay orange na may streak na puti at saka ng mga itim. Bakit may mga puting-puti ito? So, it depends on the varieties. Actually, we have all the varieties of koi here. A guide for buyers, for hobbyists, and everybody. So that they can select the kois they like. At ano ang pinaka-popular? Yung talagang gustong-gustong bilhin ng mga customer? So, it depends, no? From the standard like the red and white, which is the kuhaku. And then the Kuhaku. Kuhaku. Okay, kuhaku. And then we have the tricolor, which is the sanke. And then some of the black backgrounds, which are the utsuris. And the metallic backgrounds, which are the hikarimonos. At para sa hapagkainan, hindi patatalo at pahuhuli ang pangasius o cream dory fish. And how many breeders do you have in this farm? Ngayon, hindi kami bababa ng mature na female breeders na mga 2,000. So kung may 2,000 tayo, from them, pwede pa tayong kumuha pa uli ng mga breeder pa? Sa amin ngayon, meron kaming mga nakaprogram na continuous expansion ng number of breeders. Ibig sabihin, doon din tayo kukuha? Hindi. Minsan kumuha rin kami sa labas para medyo hindi magkaroon ng inbreeding. So, yun ang ginagawa naming programa. Kung wala kang makuha, pwede na rin dito? Pwede na rin sa ngayon kasi ito ay mga kokonti pa lang naman ang mga natin, ang market. Okay. Kabayan, sa nakalipas na exhibit sa World Trade Center, pinagukulan ng pansin ng marami ang ukol sa larangan ng pangisdaan at pangingisda na sinabing makapagbibigay ng hanap buhay at kasagutan sa pangangailangan sa pagkain ng mga Pilipino. Larangan ng pangisdaan, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit.
PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang pinakahuling ulat ukol sa mga bagong lahi ng baboy sa labas ng Pilipinas. Dagdag kaalaman, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, sa nakalipas na pagpapakitang gawa sa pananakahan at pangisdaan na naganap sa World Trade Center, napag-usapan ang ukol sa pinakahuling ulat ukol sa mga bagong lahi ng baboy na maaaring makuha ng mga Pilipino. At ito ay naitala ng ating alamin. Well, yung nakita ko kasi sa Europe, nagulat ako dahil talagang ang tawag nga namin doon, super sow. Dahil yung pinadala ko sa yung video, nung binivideo ko yung mga biik, binibilang ko, nasa 20. Nung pagdating sa 20, tumigil na ako eh. Tapos nung nag-uusap na kami ng may-ari, ang anak nung inahin, 26. Ibig sabihin, pag sinabi mong 2026 ang mga biik na ibinibigay, pare-pareho ba ang laki? Pare-pareho laki. Nakita mo naman sa video, pare-pareho laki. Kaya lang, yung baboy niya, na-infuse na yung Chinese strain. Pero yung fat gene at saka yung gene na nagdi-dictate ng fats, yung kapal ng taba at saka yung liter size, nahiwalay na nila. Kaya madaming mga anak yung inahin, magaling magpasuso, madaming gatas eh. Nakita ko nga inahin yun, ang suso 20. Wow. Pambihira yan ah. 14 lang sir ha, suso. Hindi, sa kanila pangkaraniwan 16. Pero yung 20 teats, outstanding talaga yun. Kaya kabigha-bighani talaga yung pinakita niya sa akin. Pero what is your main objection dun sa, sabi mo, Chinese breed? Kasi yung Chinese breed, at a certain age, kumakapal yung taba ng fattener. Pero itong breed na to, nahiwalay na nila yung aspect na yon. Kaya liter size ang mataas, growth rate nandoon, pero hindi mataba yung baboy. Ito bang bagong discovery nila na nakita mo, makikita rin ba natin balang araw sa Pilipinas kung sakasakali man? Hopefully. Nag-uusap kami nung may-ari nung farm. Tinitignan namin kung ano yung feasible sa amin dalawa. Kasi malaki yung royalty babayadan mo sa kanya para bigyan kanya ng ganong klaseng breed. Yun. At doon sa nakita mo, sa 20 to 26, ang yung bang inahin, kaya niyang pasusuhin lahat yung mga kanyang supply? Kaya. Kasi for as long as i-maintain mo yung feeding requirements ng inahin, nasusustain niya kasi basically malakas siya talaga magpagatas. Pero yung pinakita ko sa yung 26 ang anak, outstanding talaga yon. On the average, nung pinakita niya sa akin yung record, 14.6 ang liter size. Pero sinabi mo, when you reach 20, huminto ka na. Huminto na ako. Bakit? Napagod na ako eh, tsaka hindi ako makapaniwala eh. Pero it bothered you so much, ito ba, binabalak mo, ilagay mo rito sa John & John? May balak talaga ako. Actually, kala ko sa akin yung pinakamaganda tsaka pinakamadaming mag-produce eh. Pala may mas magaling sa akin. Eh, siyempre, kung ano yung mas maganda, di kumakatulong sa improvement ng baboy natin, why not? At tulad ng ating nasabi kabayan sa ating palatuntunan at pinatunayan ng maraming dalubhasa sa pag-aalaga ng hayop, ang baboy ang pangunahin at patuloy na mangunguna sa industriya ng paghahayupan sa Pilipinas at sa buong mundo. At ito ay makapagbibigay ng kasagutan sa pangangailangan sa pagkain at ganoon din sa hanap buhay na kailangan ng marami. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunan, ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa ating Q&A, maraming katanungan ang ating sasagutin na inaakala naming makatutugon din sa mga kahilingan ng mga nanonood ng ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Okay, sa ating mga katanungang sa araw na ito, kabayan, na tinanggap po ng ating programa, unang-una, ang ukol sa mga fruit trees na ating pong naipakita sa ating palatuntunan mula kay Ginoong Nestor Manalaysay ng Tondo, Maynila. Ang ating naipakitang rambutan, kabayan. May iba't ibang uri po. Marami pong klase ang rambutan na magbibigay ng magandang bunga. Naririyan ang R5 ni Ginoong Goyena ng Kalawan na pwede po ninyong puntahan. Malapit lamang po sa munisipyo ang kanyang farm. Mayroon ding R12, Maharlika, Wrong Rain at marami pang iba. Ang ukol naman sa Makapuno. Tanong mula kay Minda Montoya ng Pampanga. Makakakuha po kayo sa STR sa lungsod ng Lipa sa tapat lamang ng kanilang City Hall. May mga stock po sila doon ng Makapuno, ready to plant, kabayan. At ang ukol naman sa kasaba bilang feeds, kabayan, panghalo po. Gamit na po ito ng ibang feeds company sa Pilipinas. At sa Thailand, gamit din nila ang kamoting kahoy sa feeds production. Ito ito ang chipper natin sa kasaba. Okay. Ito po ang ngayon, i-chip yan tapos dadalhin dito sa dryer. Pag ma-dry yan, ikakarga natin dyan sa ating truck. Ngayon nakikita mo yung dalawang truck na dadalhin niya sa SMC. Kanino nanggaling itong ganitong chipper? Ikaw na nagpagawa nito? Opo, idea ko na lang po yan. Sabi ko, nung una nga, sabi ko, Inventor ka pa, ha? Opo, inimbento ko yan. Sabi ko, paano ba ito? Sabi ko, hindi naman kaya ng tao ito na sila mismo mag-chip. So, sa inimbento ko na ito, marami na naggaya nito ng ibang assembler din. So, at least, matutulungan natin yung ibang mga magsasaka na kung gusto nilang i-dry, pupuntahan ng aking chipper. Pwede rin sila mag-dry. Kung sakasakali, Ali, na bawat barangay, mangailangan ng mga chipper, kaya ba ninyong makapag-mass produce ng ganyang klaseng makinarya? Oo, meron kasi ito, mura lang ito eh. Yung chipper saka yung makina, yung kanyang dinadala na makina, 35,000 lang yan. So, mura lang. Kung bawat barangay, kung meron na talaga kaming mga 100 to 200 hectares, talagang
talaga ako na mag-produce pa rin ako para doon sa kanilang barangay. Para sa kanila. Para hindi din mahirapan yung ating mga magsasaka. Alam po ninyo kabayan, malawak na po ang research ukol sa paggamit ng kasaba sa pagkain sa hayop at isda. Pero ayon sa mga dalubhasa, hindi pa rin mapapantayan ang bigay na kaayusan sa pagkain ng ating pong mga butil ng mais na naitatanim. Kaya ito pa rin ang gamit ng marami. Q&A kabayan, sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo kabayan sa ating GSK pagpapakitang gawa sa meat processing pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, sa darating na Kapaskuhan, may mga seminar na angkop sa inyong mga pangangailangan, lalo na sa meat processing. Beginners din po at advanced meat processing ang alok po namin. Okay po. Phosphate or ultrabind 1 teaspoon. Yan, wala. Kaya dapat mini-measure lahat na. So yan po, asundan lang natin po. Ang curing, pwede yung dilag yan. Kasi ito po, pampatagal. Pag pang negosyo na siya, ma'am. Tapos, i-ano nyo, halo nyo siya. Kasi po, pag di nyo hinalo bago lagyan ng tubig po, parang bubble gum, dikit-dikit. Kasi yung phosphate na, binder kasi siya. Yan, C2. C1 na po, yun napansin niyo. C2. Sa extenders tayo. 1/2 TVP. Itong TVP natin po nag-expand. Nagsisip-sip ng tubig. Kaya po ito tinawag na ito yung extenders. Isolate 1 table. Kaya pag uwi nyo po, pwede na kayong gumawa. Tapos ito rin po, pork lang kasi yung ano natin, sample. Pwede nyo gawing chicken, fish, beef. O yan, 1 cup. 1:1 ang ating TVP. Pag 1 cup ginamit mo, tubig niya 2 cups. Ngayon 1/2, so dapat 1 cup. Yan, ma'am. Ngayon C3. Ang asukal natin, siguraduhin niyo po kasi ang asukal, baka mamaya magkamali kayo, asin pala. Sayang na yung mixture mo.
So, ang asukal natin, 6 tablespoon or 1/4. Pareho lang po yun. 2 tablespoon. Tapos yan na po. Potato starch, sa huli natin lalagay yun. Pag mix na. Carrots, kung mura po carrots, damihan nyo pwede lang. Hindi naman magbabago lasa niya. Tapos, ito po maganda, green and red, para pag inano mo siya, in-slice, maganda. Kabayan, ang isang magandang seminar na pinagdarayo at nahihiling ng maraming ginang ng tahanan ay ang Cakes and Pastries, katapat lamang po ng commercial bread making, both for beginners and advanced participants. Cakes and Pastries, Kabayan, sa GSK. Tawag na po kayo at sali sa mga seminar ng ating palatuntunan sa GSK, Kabayan sa Kabuhayan. Ang isusunod po natin, Kabayan, ay mga kaalaman sa pag-aalaga ng baboy mula po sa ating hog racing seminar. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. Kabayan sa Feed Pro, lamang ang natural. Pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Kung magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya Kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, Kabayan! Alam po ninyo, Kabayan, dahilan po sa maraming kahilingan ukol po sa maayos na pag-aalaga ng baboy mula po sa mga inahin, barako at mga palakihin,
Muli po nating ibinabalik at ipagpapatuloy ang naiwang paksa sa hog raising mula po sa seminar na itinataguyod ng Feed Pro. Dito po sa ating palatuntunan ating alamin. Hog raising po, kabayan. So ma-achieve natin yung income kung ang ating napoproduce na biik ay 25 piglets per sow per year. Ibig sabihin, dapat magwalay ng hindi bababa sa 11 piglets kada anak. Kung minimum ang pag-uusapan, then you can go as low as, sa presyo ngayon, you can go as low as 7. Break even ka noon. Yung sobra kasi doon, yun na yung potential mo ng kita. Or mas komportable tayo kung gagawin nating 8 yung ating break even. 31,000 pesos, this is the estimated cost to maintain a sow for 1 year. Kasama dito yung feed, kasama dito yung labor, kasama yung utilities, tubig, kuryente, depreciation ng house. So, nandoon lahat, naka-factor in yon. So, i-divide natin by 12 ang 31. Yun yung average expenditure na binibigay natin, ginagastos natin doon sa inahin to maintain. Kung yung halimbawa, yung 31,025 divided by 365, yun yung cost per day. Tapos, nanganak ng less than twice a year yung kanyang inahin, pero nakita, nakapagwalay ng magagandang biik na 12, happy na. Noong kinumpute yung kita, doon magtataka. Bakit? Ganito lang yung kinita ko. Because, gumastos ng pera na walang ini-expect na kapalit. Because this period, yung winning, pagkatapos nating iwala yung biik, at hinihintay natin na pabababahan ulit yung inahin, yun yung tinatawag natin na NPD, non-productive days. Okay? Wala tayong, gumagastos tayo sa pag-maintain ng inahin na wala tayong hinihintay na kapalit. Kaya the objective is, if we can make, kung pwede nating gawin, yung winning to conception interval na 5 days, 4 days, or 5 days lang, so much the better. Nababawasan nyo yung number of days na wala kang ginawa kundi magtapon ka lang ng pera. Free border kasi ang mga inahing baboy during this period. Dito po sa figures na ito, mga nganak ng 2.37 times. 2.37 times mga nganak yung inahin. Opo. So kung magwalay kayo ng average of 11, i-multiply yun ng 2.37, yun yung total number of piglets weaned per sow per year. Pero dapat pag-usapan ay tingnan nating mabuti yon because the figures are not very reliable. Pwede ka kasing magwalay ng 11 biik pero 9 lang yung saleable. Kasi yung dalawa ay bansot. Kasi pagsasabihin nung namimili na, o sige, buong liter na yan, buong batch na yan ay bibilhin ko. Isama mo na yung bansot pero ganito lang yung presyo. At tatandaan natin na kahit mahilig tayong kumain ng lechon, kung kayo ay nag-aalaga ng baboy, nagpapaanak, at binabalak ninyong alagaan yung mga anak at lumaki hanggang ibebenta na kakataying baboy o slaughter hog, dapat ang magiging lechon pig ay hindi tataas sa 5% of the population. Yun yung mga standards na kasi ang ibig sabihin yan, nagiging lechon pig yan. Ibebenta mo yun at 20 to 30 kilograms weight kung nabansot. Because it would be silly to sell biik na magandang klase, na maganda yung paglaki, at 20 to 30 kilograms weight
Hindi pa optimized yung kita noon. Nasa may bandang dulo pa yung yung kita noon. So, yun yung mga indicators na gusto kong magiging aware kayo pag pumasok kayo sa pag-aalaga ng baboy. Kabayan, sa hog racing seminar ng ating palatuntunan at FeedPro, marami pong mga paksain ang makatutulong po sa inyong pag-aalaga ng baboy, makabagong kaalaman at angkop sa inyong pangangailangan. Extension Service, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, magbabalik po ang ating palatuntunan sa huling bahagi ng ating pagtatanghal at padadako po tayo sa naganap na pagpapakitang gawa, exhibits sa World Trade Center. Ukol po sa agriculture and fisheries, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, kamakailan, pinagukulan ng panahon ng ating alamin ang naganap na exhibits ukol sa pananakahan at pangisdaan sa World Trade Center at inalam ang mga kaganapan doon na may kaugnayan sa nasabing sektor sa ating kabuhayan. Naging kapansin-pansin ang hindi pagsali ng ilang malalaking kumpanya na dating kabahagi ng trade exhibits. Naging kapuna-puna din, kabayan, ang hindi paglahok ng ilang kababayan po nating dating nakakaugnay ng ating palatuntunan. Ganon pa man, naroroon ang ilang dalubhasa sa pananakahan at pangisdaan na ating nakaugnay at nakausap. Napag-alaman ang ilang balakin ukol sa mga programa sa pananakahan, lalong-lalo na sa sektor ng pangisdaan. Ano po ang pinaka-lundo, pinaka-main theme ng inyong pagdiriwang sa kasalukuyan? Ang transformation ng ating company. And what do you exactly mean by transformation? Ibig sabihin, mas mabilis na serbisyo, mas malaki ang production, mas lalapit kami sa mga farmers at sana mai-connect natin sa market. Paano po ninyo isasagawa itong mga ito? Well, marami tayong mga investment ng equipment and distribution points. Pero at the same time, tinatrabaho namin yung pag-connect sa mga farmers. Isa doon yung nilo-launch nating app ngayon para makapag-register ang mga users ng Tate
at makakakuha ng up-to-date information tungkol sa farming. Isa pang aming sinusubok is how to harvest from our farmers and connect it to the market. So along those lines, we are looking at processing and distribution. Siyempre, ito po, kinakailangan maipahatid po natin sa mga farming sector. Ano po? How do you intend to give them the kind of information na kailangan po nila para maipatupad natin itong ganitong klaseng programa? So, sana mag-register sila kung meron silang smartphone, mag-download sila ng app na Aquabiz. Doon nila makikita yung mga information. And specifically, ano po ang ginagawa ngayon ng Sante Feeds Corporation para lalong maging makabuluhan, meaningful ang inyo pong pagdiriwang? Well, meron kaming 3-year-old program, itong Enterprise Hatchery, that we have been trying to create small enterprises sa countryside. No? This year, we decided to launch a bigger program together with the Archdiocese of Legazpi. So we will be rolling out the program probably January of this year, and it has to do with crab fattening. Bakit po sa Kabikulan po kayo nagumpisa? Doon ho ang home ng parang mga breeding ng crabs, yung mga paghuli ng mga crablets. Pero meron tayong siyempre ginawang technical intervention na lalong ma-improve yung survivals, tsaka mabigyan ng technical knowledge yung mga small farmers. At the same time, meron kaming buyback din dun sa scheme na yon. Yung pong binanggit ninyo na 100 hatchery projects, ano po? Bakit po 100 ang pinili po ninyo? Wala yun. Ano lang, target lang para sa aming sarili. I think we're now only at about 15 projects, so malayo pa. Meron ba tayong pag-asa na makuha po natin lahat yan? Siyempre, habang buhay pa ako, habulin natin yung 100 hanggang... Ang target date po namin was 2021. Specifically, we are into hog racing. Ano po? Hindi ba kasama ang hog racing dyan? Kasama din ho. Right now, yung integration sa hogs is still a problem. Yung mga farmers namin, although they are farming very healthy produce, no, kailangan pa namin i-connect siya sa market. So, sinisikapan namin gawin yon. Aside from marketing, Mr. Ong, ang isa sa mga ibinibigay nilang problema, yung patuloy na pagtaas ng presyo po ng mga pakain, ng mga feeds. Ano po? How do you address this kind of problem? Ang tanging sagot doon ay yung efficiency ng feed. Kasi ang commodity prices hindi naman natin kontrolado. Para siyang may taas, may baba, no? Pero makokontrol natin yung efficiency ng feed at taon-taon gumagawa kami ng panibagong targets sa nutrition. So may mga proseso na ina-add katulad ng liquid feeding na sinasuggest natin ngayon dahil dun sa immersion process ng feed, nagkakaroon ng additional fermentation yung feed at yung probiotics na-activate. So yun yung mga ingredients na sinasama natin sa mga sangkap and lalong naging mas bisa. In that way, I think you can reduce cost of feeding. Proven na po ito sa mga pagsasaliksik po ninyo research? Opo. Marami nang nakasubok sa sistemang yan. And over the last year, medyo nag-tweak din tayo sa mga probiotics na ginamit para lalong maging mabisa sa ganitong sistema. Meron po kaming nakita at saka, this was explained to us by one of your man dito po sa FeedPro. Meron silang kinakampanya tungkol po sa pagpapakain sa mga manok. Ano po?
At saka sabi nila, pagtataboy daw po ng mga insekto na kagaya ng langaw, ito po ba ay talagang sinuri at sinaliksik ng inyong kumpanya para ito'y maging mabisa sa pag-aalaga ng manok? Para sa mga backyard chicken raisers, napaka-effective yung paraan na ini-introduce natin. Siyempre, hindi siya katulad ng mga large scale na mga tunnel type grow out na maraming mga nag-advertise dito noon eh. Ang fino-focus po namin yung mga maliliit na growers na maaring maging livelihood yung poultry raising. And in the aquatic business po, ano ang sinesentruhan po ng inyong kumpanya? For this year, focus namin sa crab raising. Why crabs po? Ang crabs madali siyang i-transport after harvest. Hindi katulad ng ibang klaseng isda, kailangan pa nating hanapan ng mga packaging material katulad ng styrofoam box. Kailangan pa sila bumili ng ice para maging ma-preserve yung isda. Ang crabs, from the point of production, tatalian mo lang yung crab at konting basang tuwalya or dyaryo, pwede mo nang ipadala sa market. At the same time, we have already tied up with major exporters na maaring tanggapin lahat ng mga productions na mga clients natin. Have you selected the areas where you will have this kind of project, Mr. Ong? Sa tingin namin, very suitable ito sa Pacific seaboard natin. Primarily, siyempre, Bicol. Alam natin ng mga crabs at crablets very much available from Catanduanes. Pero we're working on Aurora, on Samar, on Leyte, and we're hoping that all of this will yield better income para sa mga farmers. Kabayan, sa tema ng mga pangungusap na binitiwan ng ilang nakaugnay ng ating alamin sa naganap na exhibit sa World Trade Center kamakailan, masigla pa rin ang mga ito na kung pag-uukulan ng matamang pansin at kakayahan ang pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Malamang na matamo po natin ang hanap nating kasapatan sa pagkain at mga produktong gamit sa larangan ng industriya. Ang kailangan nga lamang, kabayan, anang mga ito, ang patuloy na suporta sa nasabing sektor mula sa pamahalaan at sa mga namumuhunan. Larangan ng pananakahan at pangisdaan, kabayan, mula sa palatuntunan at